Ang bahaging ito ay ang pagpapatuloy ng kwento ni Pandoy sa naging karanasan niya noong lumipat sila sa isang bayan sa Dagupan. Sa unang bahagi ng kanyang kwento ay naisalaysay niya na nagmula sila sa Novaliches, Quezon City. Dahil sa sumama sa ibang babae ang kanyang ama, kaya napilitan silang umuwi ng kanyang ina sa bayan ng tiyahin nito sa Dagupan na may mga pag-aaring palaisdaan para doon mamasukan bilang isang kasambahay. Sa kabutihang palad, imbis na tanggapin ng tiyahin ang kanyang ina bilang isang kasambahay, ay ipinagkatiwala na lang nito sa kanila ang bagong bili na lupain na may palaisdaan na napakalaking tulong noon para sa kanila dahil nabigyan na sila ng pagkakataon na umunlad at pagyabungin ang palaisdaan na iyon na may bahagi pa ng lupain na mapagtataniman ng kung ano-anong mga gulay. Napag-alaman nila sa tauhan ng kanilang tiya Itang na kaya pala ibinenta ng dating may-ari iyon ng mura dahil sa mayroong gumagambala na nilalang ng kadiliman. Linggo lang ang lumipas ay sinimulan na silang gambalain ng nilalang na iyon, kaya pinaghandaan na nga nila. Dahil wala silang balak na mag-alsa balutan at basta na lang lisanin ang napakagandang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Dumating na nga ang gabi na umatake ang nilalang na iyon na nag-anyong baboy. Dahil sa napaghandaan naman nila ang pag-atake, kaya hindi nagtagumpay ang nilalang na makapaminsala sa kanila. Binuhusan nila iyon ng gasolina at binaril ng isang lumang shotgun. Mabilis naman iyong tumakbo papalayo habang nasaan yung baboy at tumalon sa palaisdaan. Sa kanang umahon ay nasaan yung tao na nanlulumahig sa asyete ang itsura nito at tumakbo na papalayo. Ilang saglit lang din ay nakita nilang papunta na sa kanila sina Mang Terbo at ang mga anak nito. Sinabi nila sa mga ito na maayos naman sila at walang napinsala. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Pandoy. Matapos naming makausap si Mang Terbo ay umalis na rin sila kaagad. Sabi pa kasi ni Mang Terbo ay hindi na babalik sa gabing iyon ang dumalaw sa amin na nilalang dahil siguradong maraming lapnos ang balat noon at kailangan pang magpagaling. Pagkaalis nila ay muli na rin kaming nagsipasok ng bahay. Bago ako pumasok ay kinuha ko ang katamtamang laki ng lamesa sa labas at itinagilid ko sa may dingding ng kubo kung saan may butas na dinaanan ng nilalang na nag-anyong baboy para kung sakaling magbalik man iyon ay hindi basta-basta makakapasok. Tinabihan ko na rin ng 3 katamtamang laki ng bato ang lamesa para hindi madaling mahawi. Pagkapasok ko sa bahay ay nakita ko rin na naglalagay ng mga trangka sina Nanay at Ronnie sa mga bintana. Inilatag na naming muli ang banig at saka nagsihiga. Pero dahil sa katatapos lang ng maaksyong pangyayari ay duda ako kung aantukin ba ako kaagad. Kaya ang ginawa ko ay sumandal na lang muna ako sa may pintuan habang nagpapaantok. Siguro mga 1 oras na rin mahigit ang lumipas ay tahimik na noon ang buong kapaligiran nang may marinig akong kakaibang tunog ng ibon sa labas. Mag-aalas 12 pa lang siguro ng madaling araw sa mga oras na iyon. Kaya napaka-imposibleng may naglalagalag na ibon sa ganon kaaga. Maliban na lang sa mga panggabing ibon kagaya ng kwago. Tunog iyon na parang uwak, pero medyo malakas at masakit sa tenga. Tila nananadyang mambulahaw. Tinignan ko si Nanay, Ronnie at Bingbing. Nakita kong mahimbing na ang kanilang pagkakatulog, kaya hindi ko na ginising upang abisuhan sa naririnig ko sa labas. Dahan-dahan akong tumayo at inilipat ko ang lamparang paumagahan namin sa ibaba ng sahig. Inilagay ko iyon sa may kanto ng bahay at hinarangan ko ng timba para hindi kumalat
Sa loob ng maliit naming silid ang liwanag. Saka ako lumapit sa may bintana upang sumilip. Maliwanag na sa labas dahil sa nakasikat na ng tuluyan ang buwan. Kaya nagpalipat-lipat ako ng pwesto sa loob ng kubo namin upang silipin kung meron na naman bang nilalang ang nagtatangkang umatake. Sa di kalayuan sa kubo namin ay matatanaw ang isang malaking puno ng kalachuchi. Yung may mapuputing bulaklak na parang amoy bulaklak sa patay. Sa panahong iyon ay taglagas ng dahon ng punong iyon. Kaya kung meron mang kung ano doon ay malinaw na makikita, lalo kung umaga. Walang kakaiba sa lahat ng bahagi ng kubo namin na sinilipan ko. Maliban doon sa bahagi ng kubo na nakaharap sa may puno ng kalachuchi. May naaaninagan akong malaking anino na parang nakapatong na ibon. Matagal ko iyon pinagmasdan. May mga pailan-ilang pagkakataon na ibinubuka noon ang pakpak. Marahil bumabalanse kapag umiihip ang hangin. Sa layo noon ay imposibleng maging malinaw sa akin ang imahe noon kung kasing laki lang naman ng isang manok ang ibon na iyon. Dahil sa limitado lang din naman ang liwanag na ibinibigay ng buwan. Kaya sa estimate ko ay halos kasing laki ng tao ang ibon na iyon. Dahil malinaw ko talagang nakikita ang kabuuan ng katawan at pakpak noon kapag ibinubuka na parang sa paniki. Muling humuni ang kaninang naririnig kong tunog ng ibon. Pero hindi iyon nagmumula doon sa may puno ng kalachuchi na tinitignan ko. Nagpalipat-lipat ako ng silip sa mga awang ng dingding upang hanapin ang pinanggagalingan ng tunog. At may nakita akong isang kulay itim na ibon na nakapatong sa may bakura namin. Sa tingin ko nga ay isa iyong uwak at nasa pangkaraniwan lang naman ang laki noon. Kasing laki lang ng normal na uwak, yung parang dumalagang manok. Maya-maya iyon humuhuni habang nakatingin sa kubo namin. Muli akong bumalik sa bahagi ng dingding kung saan ko nakita ang malaking taong mukhang paniki. Ngunit pagbalik ko ay wala na iyon sa puno. Nakita kong lumipad na iyon patungo sa direksyon ng kabundukan. Hindi ko na rin naman narinig pang humuni ang ibon sa labas. Kaya bumalik na ako sa pwestong aking kinasandalan kanina. Pero humiga na ako. Inaantok na rin kasi ako noon. Narinig ko din na may pailan-ilang manok na tumitilaok sa kalayuan. Nakatulog na nga ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, nagising na lang ako nang marinig ko ang talampagan nila nanay sa kusina. Nag-aalmusal na pala sila. Hindi nila ako ginising nung bumangon sila. "Nay, si Ronnie, nasaan?" Tanong ko pa kay nanay. Nasa palaisdaan na anak. Nagpapakain na. Sinabi ko kasi sa kanya na huwag ka nang hintayin dahil baka mamaya ka pa magising. Alam ko namang puyat ka, kaya hindi na kita pinagising. Matapos makapagtanghalian ay muli na naman akong natulog dahil ramdam ko pa rin talaga na kulang pa ako sa tulog mula sa nakaraang gabi ng pagpupuyat. Nagising na lang ako nang maramdaman kong niyuyugyug ako ni Bingbing. Kuya Pandoy, gising. Nasa labas si Mang Terbo, hinahanap ka. Ganun ba? Sige, sabihin mo, papalabas na ako. Sabi ko ba dito at lumabas na nga siya ng kubo. Pagkalabas ko ng pinto, "Oh, kumusta? Hindi ba kayo binalikan kagabi?" "Hindi na po, pero may nakita akong isa pang aswang na nakasabit sa may kalachuchi." Ayun ba? Baka asawa niya yun. Galing kami nag-ikot sa baryo natin. Wala namang kakaiba. Nagtanong-tanong nga ako kung meron ba silang nabalitaang may sakit o nalapnos. Wala naman daw. Kaya kung tama ako, ay iyon ang mag-asawang nakatira sa bundok. Doon sa may natuyong ilog, merong kubo doon na pinaghihinala ang aswang na mag-asawa ang nakatira. Wala namang nagtangkang lumapit pa doon
dahil baka mabiktima nga sila. Buti hindi kayo sinugod. Tanong pa ng matanda. Hindi naman po. Kaya nga ako napuyat kagabi dahil hindi ko talaga tinulugan hanggat hindi ko nakita na lumipad iyon papalayo. Muling nagsalita ang matanda. Huwag kayong magpakakampante, babalik pa rin iyon. Balita ko, mas mapusok ang asawang babae. Madalas iyon ang namiminsala at paborito noon atakihin ang mga buntis at may sakit. Yung lalaki naman daw ang namamataang umaatake ng mga binatilyo at mga bata. Yung mga matured na talaga, duda ko ang asawang lalaki ang umatake sa inyo kagabi. Marami pa bang bala ang shotgun mo dyan? Opo, madami pa naman. Isa lang naman yung nagamit ko kagabi. Ah, ganun ba? Sige, alis na ako. Ganun pa rin gawin nyo. Huwag kayong magpapaabot ng gabi sa labas. Traidor ang mga nilalang na iyan at mapaghiganti. Aatake yan sa panahong hindi nyo inaasahan. Sige po, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin at sa pagpapaalala. Wala yun. Pamilya na ang turingan namin sa lahat ng mga tauhan ni Lola Itang. Sige, aalis na ako. Sabay talikod na nito. Muli akong pumasok sa bahay upang kunin ang itak, martilyo at pako. Nagtungo ako sa likuran upang palitan ng bago ang mga nabaling kawayan sa dingding na katapat ng silong namin. Meron pa naman akong natirang mga kawayan mula sa ginamit ko sa bakuran. Inayos ko na rin ang pintuan ng bakuran na nabuwal sa malakas na pangbangga ng baboy na iyon. Maliban sa pako ay nilagyan ko na rin iyon ng goma ng lumang eksterior ng motor para mas matibay. Gaya nga ng habili ni Mang Terbo sa amin, maaga na kaming nagsipasok ng bahay at siniguradong maayos ang pagkakatrangka ng lahat ng bintana at pintuan. Wala namang nanggambala sa amin ng gabing iyon. Lumipas pa ang sunod-sunod na mga araw na tahimik ang buong kapaligiran. Hanggang sa lumampas na nga ng isang buwan. Inisip na lang namin na baka nadala na ang mga aswang na iyon kaya hindi na muli pang umatake. Sumapit ang buwan ng Disyembre at huling linggo na bago magpasko. Bumaba kami ni nanay sa bayan upang ibenta ang mga ani naming gulay gaya ng okra, upo, talong at ampalaya. Nasa 2 sako din lahat ng iyon. Kaya umarkila ako ng tricycle papuntang bayan. Kami lang ni nanay ang nagtungo dahil magpapakain si Ronnie ng mga alagang isda sa hapon. Hindi rin namin isinama si Bingbing noon dahil mainit. Wala din naman kasi kaming pwesto. Hahanap lang kami ng mapagpapasilungan sa bayan at doon na magbibenta ng gulay. Pagsapit ng mga 3:00 ng hapon, ay nasa kalahating sako na lang ng gulay ang natira kung pagsasama-samahin lahat. Kaya naisipan kong paunahin na sa pag-uwi si nanay. Mamamalengke pa daw kasi siya. Sinabi ko na lang na ako na ang bibili ng bigas pag-uwi ko. Sumang-ayon naman siya sa aking mungkahi. Bago pa mag-5 ay kakaunti na lang ang natira sa paninda kong gulay. Kaya binaliktad ko na ang karton na pinagsulatan ko ng presyo. Ginawa kong kalahati na sa orihinal na presyo ang mga paninda para maubos na agad. Hindi nga nagtagal nang madaanan ako ng ilang tricycle driver ay nagsibili na ito hanggang sa maubos na nga. Tuwang-tuwa naman ako dahil pwede na akong umuwi. Kaso, naalala ko, bibili pa pala ako ng bigas. Medyo may kalayuan pa ang bilihan ng bigas sa aking pinagtitindahan. Pero malalakad naman. Wala na rin akong dalang mabigat. Puro na lang sako at yung timbangan. Kaya ayos lang na maglakad na ako. Matapos makabili ng bigas ay tumuloy na ako sa sakayan ng tricycle. Siyempre, pagdating doon ay maghihintay pa ako na mapuno ang tricycle. Mahal naman kasi kung aalis ang tricycle na ako lang ang sakay. Mas mura kung magiging 4 kaming pasahero. Pumuesto na ako sa likuran ng driver
para pag may sumakay ay doon na sila sa loob. Mga 10 hanggang 15 minutos pa bago naging 4 kaming pasahero. Sa aming 4 ay ako ang pinakahuling bababa dahil narinig ko ang destinasyon ng 3 pang mga pasahero nang mag-abot ang mga ito ng kanilang pamasahe. Pagkarating sa kanto na aking bababaan ay maglalakad pa ako nang hindi bababa sa 15 minutos bago pa makarating sa kubo namin. Ibabahagi ko lang ang itsura ng aming lugar. Ang main road ay nasa tabi ng isang bundok. Tapos may kanto na dadaanan papunta sa pamayanan. Sa kanang bahagi ng daan ay paahon na o patarik dahil iyon na ang direksyon ng bundok. Tapos sa may bandang kaliwa naman ay may pailan-ilang puno ng saging at may iba pang mga puno pero patag naman. Dahil sa unahan lang din noon ay meron ng mga palayan. Tapos pagkakalampas ng palayan ay naroon na rin ang sunod-sunod na mga palaisdaan na iba-iba naman ang nagmamayari. May mga kubo rin sa bawat palaisdaan pero bihira ang may nakatira dahil ginagawa lang iyon na pahingahan ng tagabantay at lagayan ng mga kagamitan at pagkain ng mga isda. Sa bandang unahan pa ang aming kubo at ang binabantayan naming palaisdaan. Sa unahan naman namin ay naroon din ang kubo at ang palaisdaan na binabantayan nila Mang Terbo at mga anak niya. Mas malawak ang palaisdaang kanilang binabantayan. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa lugar noong ako ay makababa sa tricycle. Nakalubog na ang araw, pero makikita pa naman ang tao kung nasa mga 20 o 30 metro ang distansya. Samut-sari na rin ang mga ibon na naririnig ko sa kapaligiran na humuhuni bago pa sumapit ang dilim. Nagsimula na akong maglakad. Nakakailang hakbang pa lang ako ay may kakaiba na akong nararamdaman. Parang may nakatingin sa akin sa may bandang kanan, kung saan naroon ang paahon na bahagi ng bundok. Kaya napalingon ako doon. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng parang kulay itim o brown. Hindi ko na kasi masyadong inintindi ang suot. Tapos may katabi siyang lalaki na walang pang-itaas na damit. May lapnos ang katawan noon na mahahalata dahil sa parang sariwang laman ang kulay ng balat nito sa dibdib. Parang nasunog din ang buhok dahil uka-uka ang panot na buhok noon. Na mukhang hindi naman magiging ganun ang itsura kung gunting ang ginamit sa paggupit. Nakatingin ang dalawang iyon sa akin. Sabay itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinuro ako. Noong una ay hindi naman sana ako nag-isip ng masama sa dalawang iyon. Pero noong itinuro na ako ay doon ko na lang naisip na sila siguro ang mag-asawang pinaghihinalaang aswang na nakatira sa bundok doon sa may natuyong ilog. At yung lalaki ay ang aswang na sumugod na nag-anyong baboy na binuhusan namin ng gasolina at binaril ng kalawanging shotgun. Nagsimula ng kumabog na malakas ang dibdib ko dahil malapit na maging ganap ang kadiliman sa buong kapaligiran. Sa tingin ko ay wala ako magiging laban dahil kahit itak o kutsilyo man lang ay wala ako. Alangan naman yung timbangan ng gulay o yung bigas ang ibato ko sa mga iyon. Wala na akong ibang naisip na paraan kundi ang tumakbo ng mabilis. Ninda ko na lang ang bigat ng pasan kong bigas hanggang sa may marinig akong angil sa malayo. Hindi ko na iyon tinignan. Nag-focus na lang ako sa pag-aninag sa daan para hindi ako matalisod. Hanggang sa ramdam ko na ang nilalang sa likuran ko. Sa pagkakataong iyon ay tanaw ko na ang kubo namin. Kaya nagsimula na rin akong sumigaw. "Ronnie, tulong! Kumuha ka ng sibat at itak!" Paulit-ulit ko lang iyong sinigaw. Hindi ako sigurado kung naririnig ba nila ako.
hanggang sa naramdaman ko na rin ang hampas ng hangin sa itaas ko na parang may pumapagaspas na malaking ibon. Nasa mga 10 hanggang 20 metro na lang ako sa pintuan ng bakuran namin nang may marinig akong sigaw, "Kuya, ayoko!" Nakita kong tumayo si Ronnie sa may talahiban sa gilid sa labas ng aming bakuran. At nakita kong hawak-hawak niya ang kalawangin naming shotgun, kaya padive na akong dumapa. At alam ko naman na makapal ang damuhang babagsakan ko, kaya hindi ako masasaktan gaano. Sakto lang, pagdapa ko ay umalingaw na ang putok ng shotgun. Isang putok lang, pero parang nabingi ako dahil sa halos ilang di pa lang ang layo ng pinagtutukan noon ni Ronnie. Nakalimutan niya siguro ang sinabi sa amin ni Mang Terbo. Napakalat ang talsik ng mga bala na shotgun. Maaaring masugatan ng ibang parte ng bala ang malapit sa range ng pagputok. Hawak-hawak ko ang 2 kong tenga at pinilit kong tumihaya. Nakita kong parang payong na nawala sa direksyon ang lipad noong nasa itaas na malaking taong paniki. Mahaba ang buhok noon, pero hindi ko nakikita ang mukha dahil nga sa madilim. Kahit papaano ay sumisilay na rin ang liwanag ng buwan, kaya naaaninagan kong may malaking butas ang kanang pakpak noon. Pero patuloy pa rin iyon sa pagpagaspas sa 2 pakpak hanggang sa nakaikot lang iyon kaunti at lumagapak sa lupa. Pagtayo noon ay nakita pa naming laylay na ang kanang pakpak na parang hila-hila na lang. Tumakbo iyon patungo sa direksyon ng kabundukan. Naririnig ko pa rin ang tunog ng galit na pag-angil ng isang baboy sa paligid. Pero hindi namin nakikita kung saan eksaktong kinaroroonan. Narinig ko si nanay. "Mga anak, pasok na kayo dito. Ronnie, ang timbangan, damputin mo." Tumalsik kasi iyon sa kabilang bahagi noong tumalon ako, kaya pinakuha ko na kay Ronnie. Habang ako naman ang dumampot ng sakong may lamang 15 kilo ng bigas. Pagkapasok namin ng bakuran ay itinali agad ni nanay ang siradorang kahoy ng gate. Saka nagsipasok na nga kami lahat sa loob ng kubo. Sinabi naman ni nanay, "Nak, saan ka nila sinimulang habulin?" "Pagkalampas lang po ng daan paakyat ng bundok, nay." "Nak, nadaanan mo ba yung mag-asawa na nakatayo doon sa may malapit sa daang paakyat ng bundok? Yung may lapnos ang lalaki?" "Opo, nay. Mukhang sila nga yung mag-asawang aswang. Tapos itinuro ako ng lalaki bago ko narinig na may humahabol sa likuran ko." Muli naman naming narinig ang tunog ng baboy na paikot-ikot sa labas ng bakuran namin. "Nay, nandyan na uli yung baboy na aswang. Gusto yatang tuluyan na siyang gawing litsyon," sabi pa ni Ronnie. "Mga anak, maghanda na kayo. Mukhang magpupuyat tayo uli sa gabing ito." "Ayos lang yun, inay. Matagal na rin naman natin pinaghandaan ang pagbabalik nila." "Kuya, oh!" Sabay abot sa akin ni Ronnie ng shotgun. "Hindi, ikaw na humawak niyan. Basta wag kang magpapaputok na malapit sa tao, ha. Dahil gaya ng sinabi ko sa'yo dati, sabog ang direksyon ng bala at ang pulburan niyan pag tumalsik." Isinabit iyon ni Ronnie sa kanyang balikat at inilagay sa bandang likuran. Tinungo ko naman ang kusina upang kunin ang 3 matatalas na itak at sibat na kahoy na may pinalapad na pinatulis na bakal ang dulo. Inabot ko kay inay ang isa. Pumwesto sina inay at Bingbing sa may dingding sa bandang sala, yung pinaka-divider, para malayo sila sa gilid ng kubo. Tinanong ko si inay, "Nay, nasaan sila, Mang Terbo? Bakit hindi yata sila dumating? Sigurado namang narinig nila ang pagputok ng baril. Bakit hindi sila pumunta?" Sumagot naman si inay, "Wala sila, anak. Dumaan sila kaninang hapon sa harapan ng bakuran natin. Pupunta daw sila sa kabilang baryo kung saan may piyestahan." Lalo tuloy akong kinabahan at napasabi sa sarili na kami-kami lang pala talaga sa lugar na iyon at walang makakasaklolo sa amin.
kaya wala nang ibang aasahan kundi ang aming mga sarili. Nagsisilip na kami sa awang ng dingding. Kahit maliwanag na ang buwan ay hindi naman namin makita ang baboy na paikot-ikot dahil sa palipat-lipat nga iyon ng pwesto. Habang tahimik na tahimik kaming nakikiramdam sa mga galaw sa labas, ay hindi naman magtigil ang ibon na nakadapo sa may bakuran namin na may tunog na parang uwak. Napanay ang huni sa tunog na masakit sa tenga at lalong nakakadagdag sa tensyon na aming nararamdaman. Maya-maya ay muli na naman kaming narinig ng pagaspas ng pakpak sa itaas. Pero hindi na maganda ang lipad na iyon. Ilang pagaspas lang kasi iyon, sabay ang mabigat na pagbagsak sa aming bubungan na naging sanhi ng pagkabali ng iilang kawayan sa bubungan namin na pinagtatalian ng pawid na bubong o yung dahon ng nipa. Sa palagay ko ay mula sa labas ng bakura namin ay tumalon lang iyon at sinabayan ng ilang pagpagaspas ng pakpak para makarating sa bubungan. Sinimulan na nito ang marahas na pagtuklap ng aming bubong. Mabilis naman na kinuha ni Nanay at Ronnie ang sibat na maninipis na kawayan at pinagsasaksak nila ang bubungan. Patuloy iyon sa pag-angil at pagkalmot sa bubong. Alam naming tinatamaan iyon ng mga saksak ng sibat dahil kita naman sa dulo ng sibat ang bahid ng dugo. Pero halata pa rin talaga sa tunog ng angil nun na galit at hindi pa rin sumusuko sa pag-atake. Kaya hindi pa rin tinigilan ni Nanay at Ronnie ang pagsaksak ng pinatulis na kawayan. Ako naman ay nakatuon sa pagsilip sa labas dahil alam kong mas mabangis iyong nasa labas dahil iyon ang lalaki. Nakita kong marahas na rin ang pagbangga ng baboy sa bakuran. Kung dati, ang inasahan ko lang na pampatibay noon ay ang mga poste ng kawayan. Pero dahil sa pinaghandaan ko na nga ang pagbabalik ng baboy na iyon, kaya nilagyan ko na ng malalaking bato ang paligid ng buong bakuran. Kaya masasabing doble na talaga ang tibay noon. Sa may bahagi na may mga puno at matalahib ay gumawa ako ng daan na maliit at may pinto na kakasya lang ang malaking baboy na iyon. Para doon siya dumaan, papasok. Napanood ko kasi sa mga pelikula noong nasa Novaliches pa kami kung paano gumawa ng mga bitag para sa baboy ramo at iba pang mga hayop sa kagubatan. Sa tapat ng maliit na pintuan na iyon ay naghukay ako ng malalim na butas. Mga 5 talampakan din siguro ang lalim. Tapos may mga matutulis na kahoy na ibinaon sa ibaba. Yung mga kahalintulad talaga na makikita sa pelikula. Ganon na ganon talaga yung ginawa ko. Sa gilid din ng bakod na iyon ay may nakahandang 4 na litro ng gasolina na nakalagay sa 1 galon. Nang maaninagan ko mula sa liwanag ng buwan na patungo na sa may maliit na pinto ang baboy, ay tinungo ko ang kusina at hinila ang tali na nakakonekta sa pintuan ng maliit na daan para umangat iyon at may madaanan ang baboy. Sabay sinabi ko kay Ronnie, "Tol, depensahan mo ako. Ihanda mo ang baril." Ibinaba ni Ronnie ang sibat at inihanda na ang baril na nakasabit sa kanyang balikat. "Sumunod ka pag lumabas ako. Barilin mo yung aswang sa itaas." "Nay, tumungo kayo sa may kusina ni Bingbing kapag lumabas kami." Sige anak. Patuloy pa rin si Inay sa pagsaksak sa itaas. Narinig ko na lang bigla ang malakas na pagpalahaw ng isang baboy na animoy kinakatay. At halata sa tunog ng palahaw noon na naroon na iyon sa loob ng butas. Saka sinabi ko, "Ronnie, ngayon na!" Sabay bukas ko ng pinto at tumakbo patungo sa butas. Bit-bit ko ang sibat na may matulis na bakal ang dulo. Tamang-tama lang pagdating ko sa may butas ay nakita kong nagpalit iyon ng anyong pusa at nagpilit na tumalon papalabas ng butas. Pero hindi pa rin iyon nakawala.
dahil sa nakabaon pa ng tagus-tagusan sa katawan niya ang tatlong mga matutulis na ulos sa ilalim ng butas. At muli ko yung nakitang nagtangkang tumalon at sinalubong ko na iyon ng isang malakas na pagsaksak ng sibat sa may balikat. Bumaon iyon pero hindi pa rin talaga huminto sa pagpiglas. Kaya ibinigay ko na ang buong bigat ko para maidiin pa iyon sa lupa. Dahil sa dami ng nakatusok sa nilalang na iyon, ay tanging angil na lang ang nagagawa nun. Habang hawak ko sa kaliwang kamay ang sibat na nakabaon sa katawan ng maitim na nilalang, ay inabot ko yung galon ng gasolina sa may gilid. Narinig ko naman ang unang putok ng shotgun na nakatutok sa bubungan namin. Isinalag pa ng nilalang ang kaliwang pakpak. Sapul iyon sa pagkalat ng bala. At nakita kong kasabay ng pagtilapo ng katawan ay isinipa nitong patalon ang mga paa hanggang sa makatalon iyon papalabas ng aming bakuran. "Ronnie, magkarga ka na ng bala!" Pagkapasok ni Ronnie ng bala sa baril ay lumapit iyon sa akin. Sa pagkakataong iyon ay ibinuhos ko na ang laman ng galon sa butas pati sa buong katawan ng nilalang na nahuli ng bitag. Muli kong idiniin ang hawak kong sibat sabay atras. "Akin na ang baril!" Pagkaabot noon sa akin ni Ronnie ay inilapit ko talaga ang bunganga ng baril sa may dibdib ng nilalang sabay kalabit ng gatilyo. Nagulat naman ako dahil kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng putok ay ang pagliyab naman ng gasolina na ibinuhos ko sa nilalang. Nagpatuloy iyon sa pagpalahaw. Pero dahil sa laki ng apoy ay unti-unti na rin iyong binawian ng buhay. Narinig ko pa ang galit na iyak mula sa malayo. Hinintay kong maupos ang apoy sa butas. Noong wala na ang apoy ay inilawan ko iyon ng sulo. Kitang-kita ko ang isang sunog na katawan ng tao. Iniabot sa akin ni Ronnie ang isang supot ng asin at isinaboy ko iyon sa katawan. Saka tinabunan na namin ang butas. Ayaw kasi naming maging usap-usapan pa iyon sa buong pamayanan. Mas maganda kung kami-kami na lang ang nakakaalam. Kinabukasan ay magkasama kami ni Ronnie na nagtungo sa bahay nila Mang Terbo. Nakita naming kakauwi lang pala nila mula sa piyestahan na pinuntahan. Nagpasama kami sa lugar na sinasabi nilang natuyong ilog. Nagulat naman si Mang Terbo at nagtanong kung bakit kami pupunta doon. Iniiwasan nga ng lahat ng tao iyon dahil sa aswang nga daw ang mga nakatira. Sinabi ko naman na umatake iyon kagabi at malubha ang sugat. Kaya kahit halatang kulang pa sa tulog ay hindi nagdalawang isip na samahan kami ni Mang Terbo at ng dalawang anak nito. Pagkarating sa malapit sa kubo ay maaamoy na ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. Sa labas naman ng kubo ay may mga bahid ng dugo. Tuloy-tuloy lang kami ni Ronnie sa pagpasok ng kubo. At si Mang Terbo naman ay natigilan at sinabing, "Huy! Baka nandyan ang mga aswang at atakihin kayo!" Hindi na namin iyon pinakinggan. Ipinasok ko na ang kamay ko sa loob ng sako kung saan naroon ang shotgun. Nakapasok na sa gatilyo ang daliri ko na handa na sa pagkalabit kung sakaling muling umatake ang nilalang na iyon. Si Ronnie naman ay nasa likod ko habang hawak-hawak ang isang matalas na itak. Pagkapasok ko sa pinto ay nakita kong nakahandusay na ang isang babae na may magulong buhok at napakabaho noon. Halata ang malubhang sugat noon sa katawan dahil sa wala iyong pang-itaas na damit at mukhang basang-basa ng mantika. Mukhang patay na rin iyon dahil sa hindi na nga iyon humihinga. Nasa likod na pala namin si Mang Terbo at nagsalita. "Kayo dumali niyan?" "Opo." "Matitigil na rin ang pananalanta nila. Ron, yung gasolina." Inilabas na ni Ronnie ang gasolina at posporo na nasa sako at ibinuhos na sa loob ng bahay
Nilagyan din namin ng mas maraming kahoy ang tabi ng katawan ng babae at doon na ibinuhos lahat ang natitira pang gasolina sa kasinindihan. Iyon na ang simula ng mga gabi na nakakatulog na kami na walang pangamba. Pero handa pa rin kami kung sakaling meron na namang dayong aswang ang mapapadpad sa aming lugar at mananalanta. Wakas.